Sabi niya, baka niya hindi pa masyadong yung magaling yung sugat mo sa ilalim. Sabi ko, hindi pa siguro kasi hindi naman ako tuloy-tuloy mag inom ng gamot. Umpisa nung lumabas akong ospital noon sa isang buwan, mga isang linggo lang ako, 2 linggo lang ako nakakainom ng gamot. Anong gamot ang iniin mo, Ate Ninita? Yung mga resita sa akin galing sa ospital. No. Yun ang ko kasi yung sis nga, yun ang sabi sa akin ng doktor, ituloy mo lang niya yan kahit magaling ka na, ituloy mo lang yung gamot mo para hindi niya yung bumalik yung sis mo sa loob ng tiyan mo kasi hindi ka naman pwede niyang operahan ulit. Kaya yun, natigil yung pag-inom ko ng gamot. Naku, dedikado yan. Kasi nga yung ng asawa ko, kulang pa. Kalingap si Tatay Frederico, naglalakad, nakatungkod. Noong saan kaya ang punta nito ni Tatay Frederico? Yan po mga kalingap, si Tatay Frederico, ika-ika ang paglakad niya. Saan punta, Tay? Kumusta naman? Saan ang punta mo ngayon? Dito lang. Nagkita ulit tayo. Nagkita ulit tayo dito. Saan ang punta mo naman? Dito lang. Dito lang tatambay, nagpapahangin. Bakit doon sa lugar mo, mainit doon? Kung ano lang ang hangin. Dito mahangin dito. Oo. Kaya dito ka tumatambay. Nandyan ba sila, Ate Ninita? Nandiyan. Doon lang dyan. Andyan sila. Pati rin yung mga anak niya. Oo, nandiyan. Hindi. Dito. Anak lang. Buti naman at dito ka lang magtatambay. Walang hangin doon na nakapasok Wala. Tay? Wala hangin. Dito mayroon. Kahit na papaano malamig naman dito, Ay, andyan yung asawa niya. Si Ate Ninita wala. Baka nandiyan. No. Mainit pa rin dito, Tay. Pero pag may hangin, Oo. Buti na lang kahit na papaano dito sa banda rito ay mayroong hangin. nandiyan na lang. Taas. Punta muna tayo si Ate Ninita. Oo. Sama ka? Sige. Tara. Mana ko puntahan dito. Lakad-lakad. Dali natin yung bigas ng mga kalingap kay Ate Ninita. Ito. Oo. Pag nawala dito mga papel, kabigasan na. Mm. Ganda na yan. Kaninong bahay ito, Tay? Walang nakatira, nakakandado? Wala. Mayroong padlock. Mayroon na sarili niyan. Ibig sabihin dyan sa bahay na yun, wala nang nakatira. Wala. Oo. Mag-asawa sa bayan na. Oo, na rin, no? Giba na rin yung pinakakusina niya.
Kaya siguro hindi na tumitira dito. Kids na yung ano, ganda pa yan. Oo, Hindi ko nakatara. hindi lang siya, Yung may banyo ako. oo, mayroon pang banyo. Yung mga kalingap si Tatay Frederico, yung aksidente nating na-vlog. Pero ito mga kalingap ay sa susunod nating pagbalik dito, bibigyan din natin ulit si Tatay Frederico ng bigas. Pero ang sadya po natin talaga dito, yung yung kay Ate Ninita. Tao na dyan. Oh, mga bata yan dyan. Andyan yung mga bata, ano. Oo, dyan o. May si may mo. Hello. Kumusta na? Uy, nandito pala si Ate Ninita. Kumusta naman Ate Ninita? Ganun pa rin. Anong ganun pa rin? Namin, wala pa rin maano yung mga anak ko. Walang? Wala pa rin pag ano yung mga anak ko, mapagsakyan. Walang mapagsakyan. Wala pa rin. Commute na lang. Kahit pa Hello. commute, ano pa rin. Kulang Oo. pa rin ang ano ko sa araw-araw. Mm. Pag Pero yung nagkaano ako, bakit yung mga karton diyan yun ang pinaglalagyan nila ng mga ng mga damit. Bakit lalayas na kayo rito? Hindi naman. Hindi naman. Kaya lang wala namang kayong papaglayan ng mga damit. Ayun, Kumbaga ay Yun o. sininop niya lang para Opo. para kahit mapano Dyan eh. sa ano. Kasi wala kaming pangbili ng mga lalagyan ng mga damit. No. Tapos yung pag-aaral nila ganun pa rin. Si Yung si anak Agom mo, ay andyan sa sa baryo. sa baryo. Nagtatrabaho siya. Hindi naman. May pinuntan lang siya. Ah, Pinuntan niya yung kasama niya na nagtatrabaho kung may trabaho sila bukas o wala. no. Yung yung anak mo na panganay, Ay, yung anak kong yung panganay, pangilan to, yung isa ito. pang tatlo yan po. Pangatlo yan. Bali ilan pa lang anak mo? 5. 5. Tapos Yung anak kong panganay, nandun sa kapatid ko. nandun sa kapatid mo, yung nag-aaral ng kolehiyo. Mhm. Bali 3 sila nandito. 4. Ay 4 sila. Asan yung isa? Yung lalaki. Yung lalaki na yun. Na lang kinukuha niya. Angin dito. Walang Wala, kahangin-hangin ano. Wala. Masyadong init. Mhm. Grabing init dito. Nay, meron akong ay, ito. Meron akong dalang bigas. Ang galing kay yan, kay Ate Inday PB. Yan, thank you. Salamat po. Pasalamatan mo si Ate Inday PB yung diyan, nagpaabot. Inday po. Maraming salamat po. Ate Inday PB. Ate Inday PB. Yan, sa bigas na pinadala niya, Sa bigas na sa binigay mo binigay niya. Kahit na papaano ay makakatulong din yan sa pang-araw-araw. po. Mhm. Tulong. Kasi nung pumasok ako noon. Nung kailan?
galing ako dito nung kailan lang akong pumunta dito. Petsa 2 po siguro yun. Oh, anong nangyari? Pumasok ako noon. Nung Petsa 2. Oh. Tapos sabi sa akin ni ng biyanan ko, pumunta ka daw dito. Oh, galing nga ako din dito. Pumasok ako noon, umuwi ako dito mga ano na, 5. Nakita ko ngayong isang kasama mo doon sa ano, sa pinapasukan ko. Nakita mo siya doon. Opo. Ang pangalan nun si Tatay Papsi. Opo. Nakita mo siya doon. Saan ka ba banda pumapasok ng trabaho? Diyan po sa may ano, malapit dyan sa may tinampo, sa may kalsada. Malapit sa eskwela ng elementary. Elementary, okay. Diyan lang po ako mapasok. Yung pangatlo mong anak, anong pangalan yan? Jonel. Te, dito ko na muna te. Ito anak ko si ano, Kim. dito. Kim. Ate Kim, dito ka. Ito naman si ate, Janet. anak mo po, yan. Opo. Si ate Janet. Janet, katapos si Opo, Ate Kim. Si Ate Kim. Maganda si Ate Kim ha. Oh. Buat na yun, oy. Anong grade mo na Ate Kim? Grade 6. Ano ang pangarap mo pag laki mo? Nasa po, kin mo maestra, kinuno. Oo, dami namang marami namang option sa kurso kung halimbawa pag nakapasok ka ng college. Yung ate, anong pangalan ni ate nung yung kolehiyo? Oo. Anami. Ha? Anami. Oo, Anami. Anong kurso yung kinuha ni ate Anami? Ano yan po? Sa foods. Oo. Yung para tagaluto. Nagluluto siya. Nagluluto siya. Pero si Ate Kim, hindi niya pa alam kung anong kanyang kurso na kukunin pagdating ng araw. Halimbawa Ate Kim na ikaw ay makapasok sa sa kolehiyo. Pag halimbawa ay kayo tutungtong sa kolehiyo, ano ang kurso na kukunin mo? Ha? Teacher. Teacher ang niya, gusto niya. Dito lang naman sa sa DCC. Opo. Libre naman diyan, ang Libre tuition. naman ang tuition dyan. Kumbaga yung kailangan nyo na lang talaga yung financial, Opo. pang-allowance. Allowance niya, yung pamasahe niya sa araw-araw. Kasi pag walang walang kung pamasahe, minsan wala siyang pamasahe, naglalakad siya pupunta doon. layo niyan. Tang oras? Oo, pag naglalakad siya, nabot siya ng 2 oras. Umalis siya dito ng alas 6. Oo. Alas 8, nandoon na siya. Tiyaga lang talaga Kung gusto mong makatapos, magtiyaga, magtiis-tiis Talaga, lang. Pares nung anong araw ba yun? Naglakad siya papunta doon. No. Naglakad na naman siya. Naglakad naman siya. Papasok sa school. Tiyaga lang talaga ang pag-aaral. Kung gusto mo talagang umahon sa kahirapan, kumuha kayo ng yung kahirapan ninyo. Isipin ninyo yung kahirapan, hindi yung kung saan kayo pumupunta. Basta ang pag-aaral lang isipin mo. Pag nakatapos ka sa pag-aaral, darating ang araw na makakaluwag kayo sa buhay. Yung hirap ninyo ngayon na naranasan, pagdating ng araw, kapag kayo ay makatapos sa pag-aaral, doon ninyo malalaman yung
yung dinanas nyo nung kayo ay naghihirap. Ngayon, wag ninyong balikan yun. Kailangan kung ano yung natapos mo, gamitin mo yun para maahon yung kahirapan ninyo. Pati rin yung mga kapatid mo, di ba? Ang lilit pa ng mga kapatid ninyo. Ano pa yun, matagal pa sila mag-aral. Basta magtiyaga lang. Mm-mm. Tiisin lang yung Tiyaga hirap. lang ang ano namin. At darating naman yung panahon na kayo ay makahon. Oo. Yun nga ang sinasabi ko sa kanila na tiyaga lang ang pag-aral nila. Mm. Baon. No. Basta isipin nila. Basta isipin lang ninyo yung ano, yung dati ninyong buhay ay hirap. Huwag ninyong iparanas ano kapag kayo ay magkapamilya. Pag nagkapamilya ka na, siyempre isipin mo yung mga anak mo. Halimbawa ikaw ay magkakaanak, siyempre isipin mo yung hirap ninyo. Huwag mo nang iparanas po sa magiging anak mo, Pamilya nila. magiging pamilya mo. Yun ang sabi ko nga sa kanila. Hmm. Sabi ko, yung dinanas ninyo ngayon, Ayan. huwag na nilang ipadana sa iba. Pamilya nila. Kasi sabi ko, sobrang paghihirap namin. Hirap na hirap, sabi ko kita. Kaya sabi ko, huwag nyo nang iparanas sa pamilya, magiging pamilya. No? Kaya sabi ko, sana pabutin yung pag-aral. Kahit sa isang araw, 2 beses silang kumain. Ang hirap talaga, Ate Ninita, yung ganitong mahirap na nga tayo, lalo pa tayong pinahirapan, Yun nga, di ba? parang lalong pinahirapan kami. Kahit anong pagdidilensya namin, ganon pa rin. Ngayon, tumigil muna ako ngayon sa 3 ay 4 na araw na. Na hindi ka pumapasok. Opo. Bakit po? Kasi yung tahi ko, Yung opera mo. Ano nangyari? sumasakit. Sumasakit yung yung opera mo. Sumasakit yung inopera na sa akin. Baka siguro naman ay nagbubuhat ka na ng mabigat. Di ba sinabi ng doktor na bawal mo nang magbuhat ng mabigat? Hindi ko naman maiwasan sa trabaho. Siyempre, sino naman maapektuhan kung di ikaw? Kaya sabi ko doon sa pinapasukan ko, ilang araw muna sabi ko, hindi muna ako papasok. Sabi niya, okay lang. Kasi sabi ko, yung tahi ko, sumasakit sa loob. Tulog yan dyan sa pupunan. Mm. Sabi ko, baka yung sa bitoka ko, baka sumugat ulit. Oo. Sabi niya, sige. Pero sabi ko, yung mga utang ko sa'yo na ginagawa kong pamasahe ng anak ko, papasukan ko yan. Yan o, pumayag naman sa akin. 4 na araw ka na hanggang ay magmula ngayon. 4 na araw na. Nung GS, nung birthday yun, at saka nung birthday yung panganay ko, Oo. hindi ako pumasok nung sa 12. Hanggang ngayon, hindi ako pumasok. Mm.
Kasi nga, yan, hirap na hirap ako, sabi ko. Pag kung sumasakit ang tiyan ko, sabi ko, parang hindi ako makikilos. No. Sabi niya, baka niya, hindi pa masyadong, yung magaling yung sugat mo sa ilalim. Sabi ko, hindi pa siguro kasi hindi naman ako tuloy-tuloy mag-inom ng gamot. Umpisa nung lumabas akong ospital noon, sa isang buwan, isang linggo lang ako, 2 linggo lang ako nakakainom ng gamot. Anong gamot ang iniinom mo, Ate Ninita? Yung mga resita sa akin galing sa ospital, No. yun ang ko kasi, yung sis nga, yun ang sabi sa akin ng doktor, ituloy mo lang niya yan kahit magaling ka na, ituloy mo lang yung gamot mo para hindi niya yung bumalik yung sis mo sa loob ng tiyan mo kasi hindi ka naman pwede niyang operahan ulit. Kaya yun, natigil yung pag-inom ko ng gamot. Naku, delikado yan. Kasi nga yung ng asawa ko, kulang pa. Tulad niya yun, ilang araw lang yung pasok niya. 4 na araw lang. Wala siyang trabaho. Bukas, hindi ko alam kung may pasok sa bukas. Tapos wala naman siyang sasakyan. Punta doon sa trabaho niya. Saan ba pumapasok, sa Legazpi? Sa Legazpi po. Lang siya, nakikisabay lang siya doon sa kasama niya sa trabaho. Mayroong sasakyan naman Pag hindi pumasok yung kasama niya sa trabaho, hindi wala rin siya papasok. Hindi siya makakapasok kasi wala siyang masakyan. Kaya yun, sabi ko sa kanya, paano yan? Pag wala kang masakyan, kahit may pasok kayo, hindi ka makakapasok. Siyempre, malayo dito yung Malayo din. malayo yung Sabi ko, Legazpi. kung magkukumute ka man, wala ka naman pamasahe kasi yung inuwi mo dito sa atin na pera, panggastos sa mga anak mo, kulang pa. Yung mga anak mo, sabi ko, pumapasok, yan, pumapasok, hindi sila nag-almusal. Kahit merenda, wala. Bili lang namin ng bigas, ulam, yung inuuwi niya dito sa amin. Sabi ko, hindi naman magkakasya sa atin yan. No. Pero okay lang kasi may trabaho ka naman kahit papano. Sabi ko sa kanya. Kaysa dito ka lang sa bahay, wala ka naman kita dito sa bahay. Kaysa naman dito talaga. Kaysa dito magtatambay Wala ka naman, lang. Sabi ko, wala naman trabaho. wala naman. Okay lang yan. Sabi ko kahit 500 ang inuuwi mo dito sa amin, 1,000 okay lang. Sabi ko, No. wala akong magagawa niyan. At sabi ko kung meron papasukan kang ang sweldo, ang sahod mo, malaki. 500 ang inuwi kung minsan 1,000. Kung ang inuuwi niya. Kasi yung sa trabaho po niya, kurposin na sa pagkain. Hati-hati sila. Opo, hati-hati sila sa... Hindi sila libre sa Hindi po. sa trabaho. Hindi. Sarili na yung pagkain. Sarili nilang pagkain. Siyempre, Ang magkano na lang ang matitira doon, di ba? At magkano naman matitira sa kanya. Tapos yung sinasakyan niya pa uwi, nagbibigay siya ng panggasolina. Kaya sabi niya sa akin, yan lang ang natira sa akin. Sabi ko, wala man, sabi ko, pilitin kita na magkano ang ibigay mo sa akin, wala naman ako magagawa. Hirap talaga yung ganito. Sabi ko, papasok naman sabi ko sa Lunes yung mga anak mo. Wala na naman, sabi ko, tayong pera na pang pamasahe ng mga anak mo, kaya kahit baon man lang sabi ko sa Kaya yung college ko, kung minsan nagugutom siya kasi wala siyang baon. Ang binibigay ko lang sa kanya, mamasahe lang, balikan.
Kung minsan, pag may babayaran siya sa school nila, yun, yung pamasahe niya, binibigay niya. Naglalakad na lang siya pa uwi. Kung minsan naman, nakikisabay naman siya. Ibig sabihin Siya. yung ano yung kolehiyo mo na anak araw-araw na umuwi. Araw-araw umuwi dito sa akin. Oh. Ang pamasahe niya sa araw-araw, 100. Hmm. Pag sabi niya sa akin, Mama, pag may binabayaran ako sa school namin, yung pamasahe ko pabalik, binabayad ko muna. Naglalakad na lang ako pa uwi. Kaya sabi ko, sa anong oras ka sabi ko makakarating yan dito sa bahay. Biruin mo yung layo nun. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, sikapin mo makatapos ka dyan. Isipin mo na lang, sabi ko, yung dinanas mo. Ang gusto ko lang, sabi ko, makatapos ka dyan sa pag-aaral mo na yan. Kahit wala kang baon, pamasahe lang. Tiyaga lang. Ang tiyaga ko, sabi ko, isipin mo, sabi ko, makatapos ka dyan, mag-isip ko, sabi ko, mag-asawa ka, magpamilya ka. Huwag mo na sabi kong ipadanas yung naranasan mo ngayon. Isipin niya yung ano yung pamilya niya, yung mga kapatid niya, kayo, yung magulang. Isipin niya na yung pag-aaral yun ang tanging kayamanan. Yun nga ang sabi ko sa kanya. Wala namang kayong lupain na ano na mamamana. Lupain ay pamana sa iyo. Kaya sabi ko, yung ano mo na lang, yung pag-aaral mo. Yun ang ikapamana ko sa iyo. Te, uwi muna ako te ha. Opo, maraming salamat po. Yan sa bigas na nanggaling galing kay Atin Day PB. Inday PB. Mm. Maraming salamat. So ayan po mga kalingap, maraming salamat kay Atin Day PB sa kanyang pabigas at kay Kuya Bal Santos Matubang, Atid na Vlogs, kay Kalingap Rab. Suportahan natin ang YouTube channel ni Kuya Bal Santos Matubang. Mga kalingap, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nandito sa ating premiere. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa mga na-scout po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun po mga kalingap, andito pa rin tayo sa Barangay Imagaan. Dito sa lugar na ito. Maraming salamat po sa mga nakapanood ng video nito. At maraming salamat po kay Ate Inday PB, kay Mishay, kay Mamang Kabibes 143, kay Manang Janet Galban Salazar, at kay Ninang Jen Estordibant, at kay Ate Duldo Mundon, kay Ate Christy Permusilio, at kay Ading Laura Ambiragat Official. Maraming salamat po kay Ate Susan Arthur, kay Miss Tapia, Marie Tapia Vlogs. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ang inyong abang lingkod mga kalingap, Kalingap Jose. Pakisuportahan lang po mga kalingap ang bawat landing pad.
Gumaka Quezon, Ambassador Jim Murillo Vlogs, kay Kalingap Lydia, ang kanyang deputy, at sa parting Davao naman po mga Kalingap, suportan natin Rhea Olarte at kanyang deputy Mick Agnes Vlog, at kay sa parting Samar naman po mga Kalingap, magkakaroon na po ng panibagong landing pad, no, sa pinangunahan ni Joey the Great, ang subitirong vlogger. Yung shoutout po sa lahat. At sa landing pad po ng Dunsol Susugon, ang inyong ubang lingkod, Kalingap Jose, at ang ating deputy, Kalingap Tatay Papsi. God bless, mabuhay ang Team Kalingap. Bye-bye! Sa susunod po na ating vlog, magkita-kita na naman tayo. Ayun po mga Kalingap, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakapanood po nitong video po mga Kalingap, maraming salamat po sa inyong lahat. At yun po mga Kalingap, ay narinig naman natin yung panibagong natuklasan natin na kwento ni Nanay Training. Nga po, mayroon siyang yun nga nabanggit niya na mayroon siyang dating alaga ng 3 taon pa lang, at yun po si Dr. Cesar Gray. Yun, nananawagan po tayo sa taga Lucena, yun, si Dr. Cesar Gray, sa kanyang tagapag-alaga nung siya ay 3 taon pa lang, at inalagaan po ni Nanay Training. Kaya nananawagan po tayo na sana ay mapansin ito, yung ating panawagan kay Dr. Gray, Cesar Dr. Gray. Ayan po, maraming salamat po sa lahat, kay Kuya Bal Santos Matubang. Support po natin mga Kalingap ang mga upload video at mga live ni Kuya Bal Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs at kay Kalingap Prab. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakapanood nito, maraming salamat kay Ate Inday PB. Shoutout po kay Ate Inday PB. Sa pabigas, maraming salamat kay Ate Inday PB. Kay Ate Duldumundon, shoutout po. At kay Ate Christy Permusilio, at kay Miss Yai, kay Ninang Jen Isturdiban, at kay Mamang Kababes 143, kay Ninang Jen Isturdiban, at kay Manang Siksi, Janet Gelban Salazar. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Ading Laura Imbiragat Official, kay Marie Tapia Vlogs, at kay Susan Arthur. Yan, shoutout po sa lahat ng mga nandito sa ating mga ginagawa sa araw-araw, no? Ito ang ating update kay Nanay Training. God bless, mabuhay ang Team Kalingap. Bye-bye! Para sa inyo, lagi nandyan siya, at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan, at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong, kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputik ang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalingap Jose, kayong masasandalan at kayo ay tutulungan.
mag-alala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalinga po si kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon